Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid naming sumusubaybay sa No God and His Words Ministry USA. Ngayon pong araw ay linggo. Nais ko po kayong batiin at ng Happy Lord's Day, mga kapatid. At bago po tayo makapagsimula sa ating pag-aaralan ngayong araw, ay nais ko po muna kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood, at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa lahat po ng mga turo namin sa YouTube channel na No God and His Words. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta at sa inyong panonood sa aming YouTube channel sa No God and His Words. Dalangin namin, mga kapatid, naway gabayan kayo ng Panginoong Diyos at protektahan po kayo ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, mga kapatid, ay meron din po akong announcement ay tungkol po sa yung vlog. Actually, nagsimula na po si Pastor Ariel kahapon, October 3, dahil pinasyal na tayo sa iba't ibang lugar. Yun po yung introduction of Pasyal America. So, bukod sa nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay ipapasyal din po namin kayo sa iba't ibang lugar. Katulad po ng downtown LA, katulad po sa San Diego, sa San Pedro, at sa airport din po. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Dadalhin din po namin kayo sa mga iba't ibang churches kung saan po kami pumupunta ni Pastor Ariel. Lalong-lalo na po yung isang church na pinupuntahan namin, ang Grace Community Church. Yun po. At yung mga bilihan po ng mga bookstore, Christian bookstore. So dadalhin po namin kayo doon para makita rin po ninyo yung lugar kung saan po kami pumupunta ni Pastor Ariel dito sa California. So nagsimula na po kahapon at sa mga susunod na araw pa ay magkakaroon din pa ng pagpasyal. So kayo po ay inaanyayahan namin na kami po ay samahan ninyo sa aming pagpapasyal. Kaya sa pamamagitan lamang po ng video or sa panonood nyo sa YouTube channel ng No God and His Word, ay parang nandun na rin po kayo dahil kasama po namin kayo sa pamamasyal para makita ninyo ang magandang tanawin dito sa Amerika, dito sa California, kung saan kami nakatira ni Pastor Ariel, para lahat po ng mga bagay na magandang tanawin na nilikha ng Diyos. So makikita nyo po lahat yun, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, muli ay yun po, abangan nyo lamang po ang susunod naming vlog, ang Pasyal America, dito po sa Los Angeles, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, ay bago po tayo makapagsimula sa ating pag-aaralan ngayong araw, ay tayo po ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay yumuko at ipikit ang ating mga mata at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. At kami po ay gabayan mo sa aming pag-aaral. At kami po ay nagpapasalamat sa pamagitan ng paggabay mo sa amin at patuloy na binabantayan mo kami. Kami po ay nasa mabuting kalagayan dahil alam namin na ikaw ay laging nandyan at kasama namin. Panginoon, panalangin namin na sana po ay matapos na po ang pandemyang ito. Lahat po ng mga nakakaranas ng matinding sakit na COVID-19, ang mga taong naapektuhan ng sakit na ito. Dalangin namin, O Diyos, aming Panginoon, na sana po ay magkaroon na po ng panlunas o gamot sa sakit na ito. At para po matigil at mawala na ang COVID-19 at hindi na po ito kumalat pa at makahawa sa iba. Panginoon, dalangin namin, sana po ay pagalingin ninyo lahat ng mga taong naapektuhan ng sakit na ito. Heal them, O God.
Kayo lamang po ang makakapagpagaling sa lahat ng mga taong may karamdaman. You are a powerful God, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, at nananalig sa iyo. Lord, muli, sana po, Panginoon, ay matapos na po ang pandemyang ito. At manumbalik na sa dati ang lahat. At maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po. At ikaw ay laging nasa aming tabi. At patuloy mo kaming binabantayan. At ganoon din po sa banal na Espiritu na nakatatak sa aming puso. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. At patubayan niyo po ang bawat isa sa amin. At lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, ang paksa natin ngayong umaga ay ang hindi nakikita. Kailangan makilala mo siya. Kailangan makilala siya. So mga kapatid, magsimula na po tayo ngayon sa ating paksa, sa ating pag-aaralan. So mga kapatid, sa panahon ngayon, ay iilan lamang ang nakakakilala sa persona na ito, ang hindi nakikita. Paano ba siya makikilala kung ang ikalawang persona ay hindi mo kilala at hindi mo tinanggap? Paano siya papasok sa puso mo? O paano mo siya makikilala? So may mga tanong po ko sa inyo, mga kapatid. Ang tanong ko po ay, paano ninyo makikilala ang personang ito na hindi ninyo nakikita kung mismo ang nagpadala sa kanya ay hindi nyo rin kilala at hindi ninyo tinanggap? Sino po ba ito, mga kapatid? At paano sasagutin ng ating Diyos Ama ang ating panalangin kung hindi ninyo siya kilala, ang persona na hindi nakikita at ang ikalawang persona na nagpadala sa kanya? Ito po mga kapatid, take note. Makikilala mo lamang ang personang ito na hindi nakikita kung handa mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Si Jesus po ang ikalawang persona ng Diyos. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At siya po mismo, si Lord Jesus Christ po, siya po yung ikalawang persona na nagpadala sa personang ito na hindi nakikita. So paano po natin siya makikilala, mga kapatid? Ang personang ito na hindi nakikita. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol po sa ikatlong persona ng Diyos na hindi natin nakikita. Ang ikatlong persona ng Diyos na hindi natin nakikita. Nais niyo po ba siyang makilala, mga kapatid? At sino po ba siya? Sino nga ba siya? So bago po ang lahat, mga kapatid, ay pumunta po tayo sa John chapter 14 verse 16 to 17. So babasahin ko po ito sa inyo, mga kapatid, sa wikang Tagalog. So pumunta po tayo sa John chapter 14 verse 16 to 17. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. So sa John chapter 14 verse 16 to 17. Magsisimula po tayo sa verse 16. Ito na po. So, John chapter 14, verse 16 to 17. Verse 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumama
upang siyang sumainyo magpakailanman. Verse 17, sa makatuwid, bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So mga kapatid, ngayon po, ang mensahe na may babahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu, at siya ay isang mangaliw, the Comforter. Siya ay isang Diyos, katulad ng Ama at Anak. Matapos ibalita ni Jesus sa kanyang mga disipulo na lilisan na siya kaagad, binigyan niya sila ng malaking panghikayat. At tatanungin ko ang Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang mga liw na makakasama kayo magpakailanman. Ito po ang espiritu ng katotohanan. So yun po mga kapatid, babalikan natin yon, yung binasa ko kanina, yung Juan chapter kabanata 14 versikulo 16 hanggang 17. So yun po yung binasa ko kaninang sa unang-una. So mga kapatid, ang salitang Griego na isinalin na mangaliw o tagapayo na matatagpuan sa John chapter 14 verse 16, verse 26, chapter 15 verse 26, at sa chapter 16 verse 7 ng John. Ito ay tinatawag na Parakletos. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakilanlan ng banal na Espiritu? Sa madaling sabi, ipinahayag ng Biblia ng banal na Espiritu ay Diyos. So sinasabi rin sa Biblia, sinasabi rin sa atin ng Biblia, ng banal na Espiritu ay isang banal na persona. Banal na persona. Inulit ko, sinasabi rin sa atin ng Biblia ng banal na Espiritu ay isang banal na persona. Isang nilalang na may isipan, damdamin at kalooban. At siya ay isang tagapayo or the comforter. Ang tagapayo na ito ay ang Parakleto ay ang Diyos ay banal at ito ay ang banal na Espiritu. Inulit ko mga kapatid, ang tagapayo na ito o ang Parakleto ay ang Diyos na banal na Espiritu. At siya ay nananatili sa mga mananampalataya. Noong kanyang ministeryo sa lupa, si Jesus ay ginabayan, binantayan at tinuruan ng kanyang mga disipulo at manahan sa kanila na dinala ang lugar ng pisikal na presensya ng kanilang Panginoon. Tinawag ni Jesus ang Espiritu, ang isa pang mangaliw, isa pang parehong uri. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi naiiba sa anak ng Diyos na may kakanyahan, sapagkat sila ay parehong Diyos. So, ang Diyos Espiritu at ang Diyos Anak na si Jesucristo ay parehong Diyos, mga kapatid. Noong panahon ng lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay darating sa mga tao at pagkatapos ay iiwan sila. Ulitin ko mga kapatid, noong panahon ng lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay darating sa mga tao at pagkatapos ay iiwan sila. Lumisa ng Espiritu ng Diyos mula kay Haring Saul. Ayon kay 1 Samuel chapter 16 verse 14, chapter 18 verse 12, si David, nang magtapat siya ng kasalanan, ay nagtanong
na hindi aalisin sa kanyang espiritu ayon sa mga awit. Chapter 51, verse 11. Ngunit, nang ibigay ang espiritu sa Pentecostes, dumating siya sa mga tao ng Diyos upang manatili sa kanila magpakailanman. Maaari tayong magdalamhati sa banal na espiritu, ngunit hindi niya tayo iiwan. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 28 verse 20, tunay na ako ay kasama mo sa tuwi na pana hanggang sa katapusan ng panahon. Paano siya kasama natin kapag nasa langit siya na nakaupo sa kanyang ama, sa tabi ng kanyang ama, sa kanan? Kung nakaupo ang Panginoong Jesucristo sa kanang kamay ng ama, so paano siya? Paano natin siya makasama? Ito po ang sagot, mga kapatid. Kasama natin siya sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang mga aliw o ang parakletos, ang tagapayo. Kahit na ang Panginoong Jesucristo po ay nasa langit na nung siya ay nakaupo sa trono ng Diyos, sa kanan ng Diyos Ama, yung mga aliw na yun ay pinadala ng Panginoong Jesucristo sa atin na nakatatak ay kasama natin sapagkat siya at ang banal na espiritu ay iisa. Lord Jesus Christ and the Holy Spirit and the Father are one. Ang tatlong persona na ito ay isang Diyos. So kasama din natin ang Panginoong Jesucristo. Kahit na siya po ay naroon sa pamamagitan ng espiritu, siya po ay kasama natin. Iulitin ko, mga kapatid, paano siya kasama natin kapag nasa langit siya, na ngayon siya ay nakaupo na sa kanang kamay ng Ama? Ang sagot, kasama natin siya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ito po yun ay mga aliw. Ang Parakletos, the Holy Spirit, nasa tabi natin, nasa puso natin sapagkat nakatatak dito upang mapasa atin ang banal na espiritu na gaya ng ating Parakleto ay nananahang tayo ng Diyos bilang mga nagsisampalataya. Itinuturo sa atin ng Espiritu ang salita at ginagabayan tayo sa katotohanan. Ipinaalala niya sa atin ang itinuro ni Jesus upang tayo ay umasa sa kanyang salita sa mahihirap na panahon ng buhay. Ang Espiritu ay kumikilos sa atin upang ibigay sa atin ang kanyang kapayapaan. Ayon sa John chapter 14 verse 27, ang kanyang pagmamahal ayon sa John chapter 59 verse 9 hanggang 10, at ang kanyang kagalakan, makikilala natin ito sa John chapter 15 verse 11. Pinapanatag niya ang ating puso at isipan sa magulong mundo. Ang kapangyarihan ng nananahang Paraklete or the Paraclete, the Holy Spirit, ay nagbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu at hindi bigyang kasiyahan sa mga naisin ng makasalanang laman. Ito po ay ayon sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 5 verse 16. Sa gayon ay magagawa ng Espiritu ang kanyang bunga sa ating buhay. Ito po ay sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, kay laking pagpapala ang mapasa atin ang banal na Espiritu sa ating buhay bilang ating mga aliw. Ang ating mga aliw, ating tagahikayat, ating tagapayo, at ating tagapamagitan. So mga kapatid, mahalaga po ang Holy Spirit. Siya po ang ating tagapayo at tagaaliw. Lagi po siyang nasa ating tabi. Kasama natin siya palagi. So mga kapatid, kasama mo ang Diyos. Nasa puso mo. And always near you. Laging nasa tabi mo. At malapit siya sa iyo. Iyan ang totoo, mga kapatid. Baka naman po hindi ninyo alam. So ito, mga kapatid, noong taong 33 AD, mayroong bumabang hindi nakikitang Diyos
na sinugo ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Jesus para makasama ang Diyos o the fellowship at maligtas sa kasalanan, the salvation, at baguhin ng Diyos araw-araw, sanctification. John chapter 16 verse 7 to 15. Babalikan lang po natin yan, mga kapatid. Uulitin ko. Noong taong 33 AD, mayroong bumabang hindi nakikitang Diyos na sinugo ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Jesus para makasama ang Diyos to fellowship with God at maligtas sa kasalanan, the salvation, at baguhin ng Diyos araw-araw. It's the sanctification. Yun po, ibalikan lang natin. John chapter 16, verse 7 hanggang verse 15. Ang Diyos na iyon ay nag-anyong kalapati, like a dove, na dumapo sa balikat ni Jesus. Ito po ay makikita natin sa Mark chapter 3, verse 22. Siya iyong may anyong dila ng apoy, tongues of fire. Ito po ay sa Acts chapter 2, verse 2 to 4. Noong bumaba at magpakilala siya, siya rin iyong pinahid na anointed oil o langis. Makikita po natin saan yon? Sa 1 Samuel chapter 16 verse 13 at Psalms chapter 23 verse 5. Yun po sa Old Testament na pinipili ng Diyos maging kanya at siya rin ang hangin o the wind na makapangyarihan sa pagliligtas upang maging bagong nilalang, to be called born again person. Ulitin ko, mga kapatid. Ito po ang mga bagong nilalang, the called born again person. Ito po yung sa mga turo ni Jesus noong nandito pa siya sa lupa. At ang pangalan niya ay, sino po ito? Mga kapatid, yung tinuturo ni Lord Jesus Christ noon. Ito po ay ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, the Comforter, the invisible, mighty, powerful God, who is with us. Sa Paraclete, sa Greek word, the Paraclete, the Comforter, the invisible, mighty, powerful God, who is with us. That is the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, mga kapatid. Saan po natin makikita yon? Sa John chapter 14 verse 16 to 17 hanggang 26. Ulitin ko, John chapter 14 verse 16, 17 and 26. Meron din po sa chapter 16 verse 5 to 13. Mga kapatid, as many had rejected our Lord Jesus Christ, sa mga hindi po tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo, kahapon, ngayon, at ngayong 2020, marami din po ang nag-reject sa the unseen God, which is the Holy Spirit. John 14:17, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, sa makatwid, huwag matakot. Maniwala sa Diyos Ama. Magsisi at humingi ng tawad sa inyong kasalanan. Tanggapin ang anak ng Diyos na si Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan at mamuhay ng bagong buhay kasama ang banal na Espiritu na nasa inyong puso ngayon. John chapter 14 verse 7. At meron din po sa Revelation chapter 3 verse 20. Mga kapatid, ang Diyos, ang pag-ibig, awa at karunungan, katalinuhan sa paglikha, ito ang ating Diyos Ama. Ang Diyos, ang pag-ibig, biyaya, awa at kaligtasan ng tao. Ito po ay ang ating Diyos na si Jesus.
At ang Diyos ng pag-ibig, biyaya, awat, kapangyarihan walang hanggan, ang kapangyarihang walang hanggan ng Diyos, ang Espiritu Santo, kaluwalhatian sa buong pinagpalang tatlong persona ng Diyos, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Ngayon, nakilala natin kung sino ang persona na ito na hindi nakikita. Dapat sana ay tanggapin ninyo ang ikalawang persona ng Diyos na si Jesus, na namatay para sa krus, para sa atin, at nagbigay ng buhay, na siya mismo ang nagpadala ng persona na hindi nakikita, ang Banal na Espiritu. At ito ay tinatak sa ating puso. Itinatak ni Jesus ang Banal na Espiritu sa ating puso. Sa araw na tayo ay tinubos at tinanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa ngayon ay tayo ay pag-aari na ng Diyos. At sana ay katulad ng pagtanggap natin kay Jesus, sana ay tanggapin din ninyo at papasukin sa inyong mga puso, sa ating mga puso, ang Banal na Espiritu, ang ating mga aliw na lagi nating kasama. Take note po ulit mga kapatid, inuulit ko, itinatak ng Panginoong Jesucristo ang Banal na Espiritu sa ating puso nang tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Sana po ay tanggapin niyo po ang ating Panginoong Yesus. At ganun din po ay tanggapin nyo rin at papasukin sa inyong mga puso ang ikatlong persona ng Diyos na hindi nakikita, ang Banal na Espiritu, ang ating mga aliw at lagi nating kasama at laging gumagabay sa atin, mga kapatid. Ngayong nalaman po ninyo tungkol sa Banal na Espiritu na hindi nakikita, narito po ang panalangin at sabayan niyo ako. Ama namin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, at aming nakilala ang tungkol sa personang ito na hindi nakikita, ang Banal na Espiritu. Salamat sa iyo, Panginoon naming Jesus, at ipinadala mo ang Banal na Espiritu bilang isang taga-aliw, tagapayo, at siya ay itinatak mo sa aming puso, at siya ay lagi naming kasama. Salamat sa iyo, Panginoong Banal na Espiritu. Dalangin namin naway patuloy niyo po kaming gagabayan at tuturuan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tulungan niyo po kami nang buksan ang aming mga puso at isip na maunawaan ang lahat ng aming mga pinag-aaralan ngayon. At nais po namin na makilala ka ng lubusan. Gusto pa naming makilala ka pa ng lubusan, Panginoon, aming Banal na Espiritu. At lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. And the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Happy Lord's Day and God bless you.